Mga Kapuntos, welcome back. Maraming po salamat kayo nakabalik sa ating channel, Kapuntos PH po. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda't guwapo po kayo lahat. Naku, welcome back. Salamat sa mga nag-subscribe. And if, kung bago kayo sa ating channel, please consider to subscribe kasi dito sa ating channel, tayo nagpa-follow sa ating pambato. Unang-una sa ating pambatong si Kai Sotto. And also sa mga Chicago Bulls fan. Abang lang kayo dito sa ating mga reaksyon. Dito sa ating Chicago Bulls team. And sa iba-ibang kwento ng NBA ay susubaybayan din natin. Siyempre, fans din po tayo ng NBA at yung mga ibang star player dito po sa liga. But our main goal is to follow our pambato Kai Sotto. Kaya I'm surrounded ng mga jersey niya kasi sinusuportahan ko po talaga ang ating pambato at naniniwala ko na sana one day kapag bumuti lahat ay magdire-diretso na at makapasok po ang ating pambato. Napakalapit na sana noon pero talagang na-discarrel po at ngayon ay sana pagdasal lang po natin na makabalik ang ating pambato at mapagpatuloy niya yung kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. So pag-usapan po natin ang aming Chicago Bulls. Tayo po ay natalo laban sa Dallas Mavericks. Yung kanilang yung aming kupunan ay parang patay sinding ilaw, mananalo, talo, panalo, talo. Patay sindi, walang consistency sa pagkapanalo. Nakita naman natin yan dito sa off-season na wala pong ginawang upgrade itong Chicago Bulls. So nanatili po kung sino po yung almost na players natin last year. Nagdagdag lang po sila ng mga 2 o 3, I believe. May isang rookie. Talagang hindi po talaga kami makaka-compete dito sa mataas na level ng laro dito sa NBA. Ang Chicago Bulls po ay predicted ko na baka hindi po makapasok sa playoffs. Just being real kasi mahirap naman na baka umpisa lang yan. I don't think so. So the way na laro nila, the way na binuo ng management ang team ng Chicago Bulls, hindi po kami uubra. Baka swerte makapasok sa play-in tournament. Sa mga siguro, sa mga susunod na free agency, baka kumuha sila. Who knows? Pero huling championship ng Chicago Bulls is 1998. Yan pa panahon pa ni Michael Jordan. Kaya matagal na panahon na. At mukhang hindi nagbabago yung mga diskarte. Sa rin ng management ng Chicago Bulls kung paano nila i-handle, paano sila magbuo ng team ng Chicago. Ayaw nilang gumastos. Barat po talaga yung may-ari. Barat Ganun po talaga yung luxury tax kasi napakataas. Ang pinakamahal sa luxury tax itong Golden State Warriors, Pero nakita niyo naman na ginagawa nila lahat para maging champion sila. Kasi tinatangan ng management itong mga tao dito sa Chicago kasi alam nila manonood Manonood ang mga tao. Malaking market kasi ang Chicago. Parang gumawa lang sila ng koponan para lang may mapanood pero kinukuha lang nila yung pera ng mga tao pero hindi nila binabalik para magkaroon ng championship. Ilang taon na mula po na sinuwerte lang sila, nakakuha sila ng isang Derrick Rose at hindi pa sila dapat makakuha ng number 1 pick noon dahil ang ad ng Chicago Bulls hindi ganun kaganda para makakuha ng number 1 pick. So talagang swerte nakuha namin itong si Derrick Rose, but at the same time na injury naman kaya sana pataas na yung karera ni Derrick Rose. Nasa taas siya, nasa peak na siya noon tapos nagkaroon naman ng ACL hanggang nagkaproblema itinirade siya at hindi na kami nakakuha ng bagong matinong player. So napakahirap ng pinagdadaanan ng Chicago Bulls ngayon pagdating po dito sa liga. Kaya sa mga fans, I know you guys are being patient. Kagaya ko, nagiging patient din ako pero baka balang araw iba na yung i-cheer natin, kasi mas nakakatuwa pa panoorin itong si Wembanyama. Guys, kung napanood nyo, today is career high ni Victor Wembanyama. It's 38 points with 10 rebounds. So double-double, career high, 38 points. Bilang rookie, grabe po yan. Ito po yung NBA level. Hindi po basta
pipitsugin ang nakalaban nila. Phoenix Suns po, isa sa mga favorites na mananalo sa Western Conference, no? Isa yan sa mga team na top team, at least top 3 or top 4, no, dito sa West, ang Phoenix Suns, at back-to-back pong tinalo ng San Antonio Spurs with a young core, no? Pinangungunahan niya ni Victor Wembanyama, ni Jeremy Sohan, especially si Devin Vassell, na ganda ng laro niya ngayon. At sa mga bago sa collection, no, siguro mag-try tayo mag-invest dito kay Devin Vassell tsaka kay SGA, yan. And also kay Anthony Edwards. Yan lang ang tatlong players na kung gusto nyo mag-invest sa cards at meron naman kayo na itatabing pera, kuha kayo ng matataas na card, especially si SGA at saka si Anthony Edwards. Kumuha kayo ng mataas na card. At yung talagang yung card na desirable, so one day, I think Anthony Edwards especially, one day, isa sa magiging mga top, maybe top 5 players of all time. Yan ang yan ang prediction ko, si Anthony Edwards. So nakakatuwa lang panoorin itong si Victor Wembanyama, pero yung mga cards niya po, ang tataas na ng presyo ngayon, napakagrabe na. And talagang kukuha ako ng isang card niya na mataas bilang investment na one day, no? Kasi alam nyo, one day parang itlog na lang yan na palalaguin mo. And I know one day Victor Wembanyama will be one of the all-time greats na nagdaro dito sa NBA. Huwag sana siyang masaktan. And dadating ang panahon na yung investment nyo kay Victor Wembanyama ay magbubunga. So, nagsisisi ako kasi hindi ako, bata pa ako noong 1986, no? So, hindi tayo nakakuha ng mga Michael Jordan na cards. Kasi 1986 yung kanyang flair, eh. Wala pa ako rito, nasa Pilipinas pa ako noon, so paano ako makapag-collect? Imagine kung buhay ka noon, sana nakapag-collect ka. Ngayon ang taas na ng presyo niya. Diyos ko, yung mga PSA 10, no? Sinong mag-aakalan si Michael Jordan na mag-iisa sa mga magaling na players sa basketball sa buong mundo? And hindi pa siya top pick noong panahon na yun, no? Ang top pick noon is si Elijah Wood, no? Si Hakeem Olajuwon na nag-top pick. So, hindi natin akalain na ganyan na mangyari. So, hindi mo alam talaga ang kapalaran ng bawat players dito sa NBA. Pero kitang-kita na ngayon kay Victor Wembanyama na magsasaksi dito yung batang ito, at talagang kung mapapanood yung highlights niya kanina, meron siyang 3 points, no? Hindi basta 3 points, no? Ito ay 3 points na off the dribble, isa contested. Kaso nga lang, maliliit yung nagko-contest. Talagang nagsishoot over lang siya sa mga players na to, eh. Easy lang sa kanya. Pag siya tumalo na, wala na hong makakaabot ng bola. Ganong katindi. At talagang smooth na smooth yung tira niya. Meron siyang ginawang isang parang nag-hustle siya pabalik, no? Na-rebound niya. Parang na-rebound na isang kasama nila. Wala pa sa 3 points itong si Wembanyama, sumisenyas na pataas, nailab sa kanya. Wala pa siya sa loob, papunta pa lang siya sa 3-point line si Wembanyama, sumisenyas na siya na itaas. Ganong kataas ang hakbang o layo ng hakbang nito ni Victor na kaya niyang habulin ang bola mula sa 3 points. Kung ibabato pataas, kayang-kaya niya. Ganong katindi. Kaya very impressive talaga. Meron siyang tira na sa side na mid-range. Meron siyang catch and shoot kanina. Meron din siyang pinostehan niya rin itong si Kevin Durant. Hindi nga lang naitaas kasi na parang natapik yung bola ni Kevin Durant. Pero nakuha pa rin nila yung bola at na-shoot pa rin ni Victor Wembanyama. Yung power slam ni Victor na double-handed jump. Grabe. Nagkaroon na rin ng gano'n natin si Kai Sotto. Alam ko, natanda ko dyan sa Australia. And then, ano pa ba? Basta marami siyang kayang gawin, no? Off the dribble, catch and shoot. So, as a rookie, very impressive yung ginagawa ni Victor Wembanyama.
And ito sana yung maging susi na sana ang ating pambato, ang mga serbisyo ng mga 7-footer pataas ay makabalik dito sa NBA kasi puro small ball po talaga ang laruan eh. And pinauso po yan ng Golden State Warrior, yung small ball. Pero I think they need to consider getting somebody about 7-footer na magpapahirap at magko-contest dito kay Victor Wembanyama. Hindi man siya hindi man ma-match yung level ng galing nito ni Victor Wembanyama. Pero yung ma-contest, yung kanyang layup, yung kanyang jump shot, yung kanyang mga 3-point shot, may hirapan ng konti. And pwedeng sumablay, pwedeng pumasok. At least may chance ang pahirapan. So yung maliliit na bumabantay sa kanya, talagang he will just shoot over them. So very impressive ang batang ito, guys. Hindi ito yung sinasabi natin na payat, hindi makakatagal yan. I think he had some toughness dito sa NBA. Yung training niya, yung experience niya dyan sa Europe, playing for France, playing for International League, learning from very physical game dyan sa Europe. I think yung adjustment niya dito sa NBA ay madaling-madali. Like I said, NBA is about aesthetic now. Hindi na siya katulad ng dati na very physical. Yung liga, ginawa po talaga na para ma-enjoy ng mga fans yung mga dunks. Kaya yung mga hand-checking hindi na ho nangyayari. Talagang parang binago nila yung mga rules, iniba nila para yung mga fans ay makakita pa ng mas magagandang dunk, mas bukas yung linya. So pabor po talaga sa mga fans yung parang entertainment na nangyayari. And easy lang po ito kay Victor Wembanyama, yung itong mga open na lane, yung mga one-on-one play. Diyan siya parang magsasucceed gawa ng sa experience niya dito sa physicality sa Europe. Madaling-madali na yung hindi ka yung matatapik dito sa NBA. And kaya yan ang nagiging problema, yung liga ay nagbago. And ngayon hindi na pwedeng mapahirapan ng players ngayon. Madaling-madali na makapag-layup, madaling-madali na ang mga bagay para kasi sa fans, may enjoy nila yung mga dunks, may enjoy nila yung mga step back, mga ganyan, mga 3 points. Talagang wala na akong masasabi kundi sana magbago yung rules. At medyo kasi pag gantong open ang linya, patay sila dito sa bilis at galaw ni Victor Wembanyama. Talagang mahirapan makapag-adjust yung depensa ng kalaban. So yun lamang po mga kapuntos. Thank you so much sa pagbalik sa ating channel, and I will see you on the next video. Have a wonderful day and we'll see you again. Bye-bye!